Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright mga kapatid, medyo babaguhin lang natin ng konti, no? Susubukan natin maging original talaga lahat. Yung mga balita pong naikalap natin, naikalap pa tawag doon? O yung mga balita pong nabasa natin at mga nakita natin sa Abante News, sa iba't iba pang mga balita.ph, Inquirer, etc. Dito po natin, pag-iisahin natin lahat ng balita at isa-summarize po natin at ihahatid po natin sa inyo. Para sa kanila talaga galing, di ba? Tayo kasi nagre-reaction video lamang tayo. Kaya ito, panoorin na po natin ng sabay-sabay itong mga balitang inihatid ko sa inyo. Umaga, tanghali, gabi, no? Para po sa inyo lahat ang balitang ito. Siguro habang pinanonood nyo to, pwedeng may ginagawa kayo o pwedeng kung ano-ano man ang nagsusulat kayo, naliligo, naglalaban, natutulog. Alright mga kapatid, simulan na po natin ito. Kung ready na kayo, here we go! Paolo Tantoco pumanaw sa US, ina niyang si Nena Tantoco nilinaw na walang kinalaman si FL Liza Marcos. Bilyonaryo, bubuwisan, ACT teachers isinusulong muli ang wealth tax. ICC at Marcos admin nagkunsabahan daw laban kay dating Pangulong Duterte, VP Sara. Lindol na may lakas na magnitude 5.5, yumanig sa Calayan, Cagayan, San Juanico Bridge. Pinapaspasan ang pagkukumpuni para tumaas ang load limit. Online gambling, pinag-aaralan kung ipagbawal ng tuluyan. VP Sara kontra online gambling. Senador Hingoy, pabor sa regulasyon kaysa total ban. Manny Pacquiao, muling bumalik sa ring sa edad na 46. Walang tsunami threat sa Pilipinas matapos ang lindol sa Russia. Representative Leila de Lima, hindi kriminal ang mga batang 10 taong gulang. Congress Ralph Recto, pumalag sa panukalang idaan sa A-Audi ang pag-check ng college thesis. Kabataan, party list, humihingi ng dagdag na sahod at benepisyo para sa mga guro. Pagtuturo ng kasaysayan, ilalaban ni Senior Risa Hontiveros sa K-10 curriculum. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kuya Deng at ito ang X-Crew, ang inyong kasangga sa mga balitang hindi lang basta naririnig, kundi tunay na nauunawaan. Samahan niyo ako at tuklasin ang mga maiinit na kaganapan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Tara, simulan na natin. Paolo Tantoco pumanaw sa US. Ina niyang si Nena Tantoco nilinaw na walang kinalaman si FL Liza Marcos. Humihingi ng pag-unawa si Ginang Nena Vargas Tantoco, ina ng negosyante at anak ng Rustan's retail empire na si Paolo Tantoco, kaugnay ng pagpanaw ng kanyang anak. Ayon sa kanya, walang kinalaman si First Lady Liza Marcos sa nangyaring trahedya. Sa kanyang post sa social media page ng bilyonaryo, sinabi ni Ginang Nena na pumanaw si Paolo noong ika-9 ng Marso sa Los Angeles, California habang sinasamahan ang kanyang asawang si Dina sa isang opisyal na biyahe. Si Dina ay kasalukuyang social secretary ni First Lady Liza. Paliwanag pa ng ginang, namatay si Paolo sa loob mismo ng hotel room na tinutuluyan nila ni Dina at hindi sa ilalim ng anumang kahina-hinalang sitwasyon. Dagdag pa ni Ginang Nena, may lumabas sa partial autopsy na nagkaroon ng epekto ang cocaine sa katawan ni Paolo, ngunit nilinaw niyang hindi ito overdose. Mayroon din umano siyang karamdaman sa puso na posibleng nakaambag sa insidente. Anya, the First Lady was not involved in any way with our son's death. Dagdag pa niya, hindi galing sa sinuman sa gobyerno ang cocaine na nahanap sa katawan ng kanyang anak. Bilyonaryo, bubuwisan, ACT teachers isinusulong muli ang wealth tax. Muling isinusulong ni ACT Teachers Party List Rep. Antonio Tino ang panukalang wealth tax sa mga bilyonaryo sa bansa. Layunin ng panukala na patawan ng 3% buwis ang mga pinakamayayamang Pilipino upang makalikom ng pondo para sa social services, edukasyon at kalusugan. Ayon kay Tino, posibleng makalikom ng hanggang 78 bilyong piso kada taon mula sa top 1% ng populasyon kung maipapasa ang panukalang batas. Iginiit pa ng kongresista na hindi dapat ang karaniwang Pilipino ang laging pinapasa ng buwis. Sa halip, ang mga may tunay na kakayahan, gaya ng mga bilyonaryo at dambuhalang korporasyon, ang dapat buwisan. Kinwestiyon din niya ang pagpasa ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na bumubuwis pati sa maliit na interes ng mga ordinaryong impok sa bangko. Para kay Tinio, ito ay patunay ng kakulangan ng malasakit sa mga mahihirap at gitnang uri.
ICC at Marcos admin nagkunsabahan daw laban kay dating Pangulong Duterte. VP Sara ibinulgar ni Vice President Sara Duterte sa isang rally sa The Hague, Netherlands, na umano'y may sabwatan sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng International Criminal Court ICC upang litisin ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice Presidente Sara, pinalalaki umano ng International Criminal Court ang bilang ng mga namatay sa war on drugs. Mula sa 12, naging 15 at ngayon ay 30,000. Ngunit sa aktwal na kaso, 43 bilang lamang ng murder ang isinampa. Binatikos niya ang ICC sa pagpupumilit nitong kasuhan ang kanyang ama kahit umano walang sapat na ebidensya. Iginiit din niya na may bahagi ang kasalukuyang administrasyon sa paglalaglag sa dating Pangulo para sa pansariling kapakinabangan sa politika. Lindol na may lakas na magnitude 5.5, yumanig sa Calayan, Cagayan. Isang lindol ang tumama sa Calayan, Cagayan bandang alas 1:40, 5 ng hapon noong Linggo, Hulyo 20. Ayon sa PHIVOLCS, ang lindol ay may lakas na magnitude 5.5, may lalim na 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Bagamat walang iniulat na pinsala, pinayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na maging alerto dahil sa posibilidad ng mga aftershock. Ayon sa ahensya, ang lindol ay resulta ng paggalaw ng mga fault sa ilalim ng lupa na karaniwan sa hilagang bahagi ng bansa. San Juanico Bridge, pinapaspasan ang pagkukumpuni para tumaas ang load limit, pinagtutuunan ng pansin ng Department of Public Works and Highways. DPWH ang agarang pagkumpuni sa San Juanico Bridge upang muling mapalakas ang kakayahan nitong magdala ng mas mabibigat na sasakyan. Sa kasalukuyan, limitado ito sa 3 tonelada lamang matapos matuklasan ang mga seryosong problema sa istruktura ng tulay. Target ng gobyerno na maitaas ang load limit ng tulay sa 12 hanggang 15 tonelada bago matapos ang taon bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahalaga ang tulay na ito sa koneksyon ng mga lalawigan ng Leyte at Samar, lalo na sa transportasyon ng mga produkto at medical supplies. Kaya't noong Mayo, nagdeklara ng state of emergency ang lungsod ng Tacloban dahil sa epekto ng limitasyon. Online gambling, pinag-aaralan kung ipagbawal ng tuluyan. Kasalukuyang pinag-aaralan ng pamahalaan kung dapat na bang tuluyang ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Ito ay kasunod ng mga ulat ng krimen, human trafficking at korupsyon na may kaugnayan sa industriyang ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tinitingnan nila ang legal na basihan at ang kabuuang epekto nito sa ekonomiya, seguridad at moralidad ng lipunan. Matatandaang noong 1 taon ay ipinatigil na ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs dahil sa mga isyung kinasangkutan ng mga ito kabilang ang iligal na aktibidad ng ilang dayuhang sangkot. VP Sara kontra online gambling, Senador Jinggoy, pabor sa regulasyon kaysa total ban. Kaugnay ng usapin sa online gambling, mariing tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang anumang anyo nito. Aniya isa itong salot na sumisira sa kabataan, pamilya at kinabukasan ng mga Pilipino. Ayon pa kay VP Sara, maraming Pilipino ang nahuhumaling dito at nauuwi sa pagkabaon sa utang at pagkasira ng relasyon sa pamilya. Sa kabilang banda, mas pinapaboran naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang regulasyon sa halip na total ban. Naniniwala siyang ang legal at maayos na pagpapatakbo ng online gambling ay makakabawas sa iligal na operasyon at magdudulot pa ng buwis para sa bansa. Manny Pacquiao muling bumalik sa ring sa edad na 46. Pinahanga muli ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang mga tagahanga ng boxing matapos ang kanyang exhibition match kontra kay Mario Barrios para sa WBC welterweight title. Bagamat nagtapos ang laban sa isang majority draw, umani ito ng papuri dahil sa kondisyon at bilis ni Pacquiao sa kabila ng kanyang edad na 46 na taon. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, pinatunayan ni Pacquiao na ang kanyang tapang at galing ay hindi kumukupas. Marami ring netizens ang nagpahayag ng suporta sa isang posibleng full comeback ni Pacquiao sa professional boxing. Walang tsunami threat sa Pilipinas matapos ang lindol sa Russia. Naglabas ng babala ang ilang bansa matapos ang magnitude 7.5 na lindol sa Kamchatka Peninsula, Russia. Gayunpaman, nilinaw ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas mula sa naturang lindol. Ayon sa kanilang monitoring, walang direktang epekto sa karagatan ng Pilipinas dahil sa lokasyon at lalim ng lindol. Pinayuhan pa rin ang publiko
na maging alerto at sumubaybay sa opisyal na abiso ng ahensya. Reporters Leila de Lima. Hindi kriminal ang mga batang 10 taong gulang. Mariing kinontra ni Repentor Leila de Lima ang panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability. Aniya, imbes na tratuhing kriminal, dapat bigyang pagkakataon ang mga bata na maitama at maisalba ang kanilang kinabukasan. Ipinanawagan ni De Lima na palakasin ang implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act na nagbibigay ng rehabilitasyon at intervention programs para sa kabataang naliligaw ng landas. Para sa kanya, ang panukalang batas ay hindi sagot sa lumalalang krimen kundi isang mabilisang solusyon na hindi tumutugon sa ugat ng problema, ang kahirapan at kawalan ng oportunidad. Song Ralph Recto. Pumalag sa panukalang idaan sa AI ang pag-check ng college thesis. Hindi kumbinsido si Batangas Repentor Ralph Recto sa panukalang gamitin ang Artificial Intelligence, AI, para automatikong suriin ang mga thesis ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ayon sa kanya, hindi makakapalit ang AI sa tunay na gabay ng isang propesor. Aniya, ang thesis ay hindi lang basta papel. Isa itong proseso ng pagkatuto. Mula sa pananaliksik hanggang sa pagsulat at pagtatanggol. Bagamat bukas siya sa paggamit ng teknolohiya bilang suporta, hindi raw ito dapat gamiting kapalit ng tao lalo na sa mga gawaing nangangailangan ng malalim na pagsusuri at kritikal na pag-iisip. Kabataan Party List humihingi ng dagdag na sahod at benepisyo para sa mga guro. Nanawagan ang Kabataan Party List sa pamahalaan na dagdagan ang sahod ng mga pampublikong guro sa gitna ng tumataas na gastusin sa araw-araw. Ayon sa grupo, hindi sapat ang kasalukuyang sweldo ng mga guro upang tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Binanggit din nila ang kakulangan sa mga classroom, school supplies at maayos na mas na pasilidad sa maraming pampublikong paaralan. Dagdag pa ng grupo, kung tunay na bayani ang mga guro sa edukasyon, nararapat lamang na sila ay tamang swelduhan at suportahan. Pagtuturo ng kasaysayan, ilalaban ni Senador Risa Hontiveros sa K-10 curriculum. Mariing tinutulan ni Senador Risa Hontiveros ang pagtanggal ng ilang mahahalagang bahagi ng Philippine history sa revised K-10 curriculum. Aniya, dapat pang palawakin ang kasaysayan sa mga textbook at aralin, hindi bawasan. Nagpahayag ng pangamba si Hontiveros na baka mas lumala ang historical revisionism kung hindi sapat ang itinuturo sa kabataan tungkol sa nakaraan. Hinimok niya ang DepEd na makipagdialogo sa mga historians, guro at eksperto upang masigurong hindi nabubura ang mahahalagang bahagi ng ating mga kasaysayan, lalo na ang martial law at ang EDSA People Power. At diyan po nagtatapos ang ating mga balita ngayong araw. Ako po si Kuya Deng ng X-Crew, laging maghahatid ng tapat, malinaw at makabuluhang ulat sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang balita. Ingat kayo lagi mga kababayan at tandaan, sa X-Crew, hindi ka lang nanonood, nakikilahok ka sa katotohanan. Hanggang sa muli,